ikalimang gabi ng ating sambang gabi mga kapatid. Ako po si Jeric. Merry Christmas is what we all say during this season. But alam niyo po ba na ng unang panahon, ayaw ito gamitin ng karamihan? This is because the word merry was often associated with intoxicated behavior. Pero ngayon, we say Merry Christmas because that the birth of our Lord Jesus created a joyful celebration in heaven. On top of that, we rejoice in the celebration brought by the Son of God. So, sa ating lahat, a blessed Merry Christmas. Hallelujah! Magandang gabi po sa ating lahat. Patuloy po nating pupurihin, patuloy po natin sasambahin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay aawit na masiglang awitin para sa Panginoon. Sige po, awitan po natin ang Panginoon. 'Cause you came near from the everlasting, beauty one we live, Father's only Son. You came near from the everlasting, beauty one we live, Father's only Son. Indeed, you died, you rose again on high. You opened that way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same that you came near. From the everlasting to the one we live, God's only Son. You lead, you died, you rose again on high. You opened that way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same that you came near. From the everlasting to the one we live, but it's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened that way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened that way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened that way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, one more. You died, you rose again on high. You opened that way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened that way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah.
ka, Panginoon. Salamat po. Jesus. Holy Spirit, fall on me now. Need your anointing, come in your power. Love you, Holy Spirit, you captivating my soul, and every day I grow to love you more. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth.
worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Lord, sa oras na po ito, Panginoon, kami po muli ay nagpapasalamat po. Hallelujah. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon, ay narito po kami sa iyong harapan. Nagpapalinis, O God. Hallelujah. Narito po kami, Panginoon, ang iyong mga anak, ang iyong bayan, O God. Kami, Panginoon, ay nagsusumamo, O God. Nagpapalinis, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy po, Panginoon, na aming nararanasan sa oras na ito. Salamat sa iyong biyaya. Biyaya, Panginoon, ng buhay, Panginoon. Ang buhay, kalakasan, Panginoon, na tinataglay namin sa oras na ito, God. Upang sa aming pagpupuri, upang sa aming pagsamba sa iyong kataas-taasang pangalan, Panginoon, kami ay may lakas, O God. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan ng puso ng bawat isa, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay sumasama, Panginoon, ng iyong pagsama, O God. Ang iyong banal na Holy Spirit, O God. Patuloy kaming aliwin, O God, ng iyong Spirit, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon, kami po, Panginoon, ay may tinataglay na kalakasan, Panginoon. At sa aming pagpupuri at sa aming pagsamba, Panginoon, sa iyo, patuloy kami, nanalangin kami, Panginoon, ng iyong bless, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Nagpupuri kami, nagpapasalamat. Ganun, Panginoon, sa iyo po namin inilalapit, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, ng sambang gabi, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang aming mga dinadala, Panginoon. Ito man, Panginoon, ay kabigatan. Ano man, Panginoon, ang aming dinaramdam, Panginoon. Kami man, Panginoon, ay manararamdaman sa aming mga katawan. Kami man, Panginoon, ay may mga sakit na nararamdaman, Panginoon. Alang po, Panginoon namin. Inaaliw mo kami, Panginoon. Pagagalingin mo kami, Panginoon. Nananampalataya kami, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay aming pag-asa, aming kagalingan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Kaya, Lord, sa gabing ito, Panginoon, kami po muli ay nagmamanikluhod, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Na kami po, Panginoon, ano man ang aming nagagawang mga kasalanan, O God, ay patawarin mo kami, Panginoon. Ginagawa mo kaming karapat-dapat pa sa iyong harapan. Kaya doon pa lang, Panginoon, maraming pong salamat sa biyayang iyon, Panginoon. Ngayon pong gabi, O God, taos puso kami lumalapit, O God, sa iyong harapan. Papasalamat, O God. Patuloy mo kaming ipunin, Panginoon. Patuloy mo kaming pagsama-samahin, Panginoon. Patuloy mo pag-isahin ang aming espiritu, Panginoon, na sa aming pagpupuri at sa aming pagsamba, O God. Sa aming pag-aalay ng awitan at sa pakikinig ng iyong banal na salita, Panginoon, ay maramdaman namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang patunay na Diyos. Ikaw ang tunay na kumakalinga sa bawat iyong anak, O God. Kaya, kagabing ito, Panginoon, patuloy ka namin sasambahin. Patuloy ka namin pupurihin, O God. At the rest po, Panginoon, ng gawain ito, Panginoon. Alam po namin na may katagumpayan, Panginoon, ay iyong ibigay sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ng maraming. Purihin ka, sambahin ka sa oras na ito, Panginoon. Ang lahat ng ito po ay binabalik namin na tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at patuloy tayong umawit, mapuri sa Kanya, malaya tayong sumigaw, sumayaw, lumundag at lumipad sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya,
Purihin ng Diyos sa mapagpalang gabi sa Panginoon. Ganyan din po mga minamahal sa bagsa na mga kapatid sa pangalan ng Panginoon. Sa kagalakan natin na araw nito ay, gabing ito ay gabi ng pagpaparangal sa Panginoon. Kaya sabi po sa salita, 1 Corinthians 10:13, 31, whatever you do, whatever you eat, or drink, or do it for the glory of God. Amen. Okay, purihin ang Diyos na buhay. Ako po ang mga minamahal ay si Pastor Roger Bumagat, isa pong kapatid sa Panginoon na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Purihin ng Panginoon muli. Ang buhay ko po noon, mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, ay mahirap. At sa biyaya ng Diyos, natuto akong tricycle driver. At mula noon, nagpatuloy hanggang sa nakapag-aral, nakapagtapos ng high school. Gumraduate naman ng high school sa average na 75. At nagpatuloy po yan sa biyaya ng Panginoon. At may 1970 po nagsimula mag-tricycle. At pagdating po ng 1975 ay nakapag-asawa po. At nakatira kami sa lugar na kung saan ay tabi ng kanal. Pag malakas ang ulan, pumapasok yung maraming tubig mula sa kanal doon sa bahay po. Nakatira kami sa bahay na yon na pansamantala sa lugar ng lola ko na marumi ang kanal dahil tabi kami ng kanal. At pagka umuulan, yung dumi na burak ay pumapasok sa bahay. 4 years po kami nakatira noon, mula sa 1975 hanggang 1979. At ganun po, kahirap ang buhay noon. But year 1979 po, sa biyaya ng Panginoon ay makakilala ko sa Panginoon. 1979, October 28, yan po, 1979. Ang ginawa po ng Panginoon, pagdating po ng December, inalis kami doon sa bahay na tinitira namin na maliit. Ayan po. So, October, nakakilala ako sa Panginoon. Kaya 1979, sa biyaya ng Diyos, may nakilala ako isang tao na mayroong binebenta yung lupa. That time, may alaga akong baboy, sakay dalawang tricycle ko. Yung sa kupong tricycle ay binenta ko pati baboy. Tapos po yung sinabi nung kakilala ko may lupang ibinebenta. Alam niyo po ba mga kapatid sa Panginoon? One day morning, pinuntahan ko po yung site, yung lugar na lupa na binebenta. And pinag-pray ko sa Panginoon. Yung oras na yun, ng morning. And I told to God, sabi ko sa Kanya, kulang yung pera ko, pambili ng lupa. I believe you are a great provider. Okay, Lord, eto deal natin. Ikaw ang po-provide ng another financial needs para mabili ko itong lupang ito na corner lot. Huwag mong pababayaan ang pamilya ko. Ito deal ko sa iyo, covenant ko sa iyo. No matter what happen, kahit maging kapalit ay buhay ko, susunod ako sa iyo. Kung minamahal, ito pong biyaya ng Diyos na pinagpapapalang lupa at bahay, ito ay naging stepping stone din ng mga kapatid sa Panginoon. Isa sa malaking bunga ng pangaral ng salita ng Panginoon dito po sa bahay na sinimula ng gawain ng pangaral ng salita ng Panginoon. Ay isang bunga po dyan ay si Pastor Felix. Of course, kasama po ibang mga kapatid niya. Kaya salamat sa Panginoon po. Talaga mula po noon, naging best. Every Sunday afternoon, naging best na po itong tahanan namin na binigay sa amin ng mahal natin Panginoon. Kaya napakabuti po ang Panginoon. Kaya ang aking alam kaya yung bawat tahanan po, pag sinimula ng gawain ng Panginoon, siya'y may akda ng lahat. Tandaan po natin yan. Itataas kayo ng Panginoon. I-bless kayo mightily ng Panginoon. At sa lahat ng inyong pangailangan, tatapuin ng Panginoon yan ayon sa kanyang kalooban. Okay, mula nga po doon sa lupa, mga minamahal, nakilala ko po yon. Yung nakilala ko po yon, siya rin po yung naging way, ginamit ni Lord para makilala ko ang Panginoon. At ako naman po, a big surprise sa kanya po,
tuwing hapon, pumupunta ako sa kanya kasi uhaw na uhaw ako sa salita ng Panginoon. Gusto kong malaman kung ano magiging status ko bilang tao, kung ako ba'y ligtas, kung ako'y mamatay o hindi. So doon ko napag-alaman mula sa kakilala ko noon, matbigit sa lahat mula sa salita ng Panginoon, ay naging naging pasimula yon ng patuloy na eager na paglilingkod sa Panginoon. Ang totoo yun, maraming pagkakataon, pumupunta sa bahay, tapos nga po, ayun, pati si Pastor Papa, tapos po noon, nagkaroon ng gawain sa Antipolo. Yun po ang first missionary journey ko ng pagsunod sa Panginoon. Antipolo, Mura Marikina hanggang Antipolo. Then, pagdating po sa Antipolo, maglalakad po kami ng mga 1 kilometers. Along the way, may dala akong trucks po. Ayan po. At ako muna po kasi may dala akong trucks. Tapos yun, nangyari po yan tuwing Saturday afternoon. Doon po ako nasa field na yun. Yun ang first missionary journey ko sa Antipolo po. Kaya salamat sa Panginoon. Nakakatuwa po. Ayun po mga minamahal, ang naging ministry ko talaga sa Panginoon. First, evangelism. Pero before that, naging song leader po ako sa church. Tapos po, naging home visitation. Then, nagkakandak po ng Bible study. Tapos po, evangelism. At pagkatapos po, ngayon po ay naging missionary. At sa ngayon po ay naging associate pastor ng Jewish Fellowship Ministry. Yun po yung nangyari yung mga bagay na yun dahil sa Panginoon. Kaya napakabuti noon ng Panginoon. Tama po yung kanyang salita. Pagka inuna natin ang kanyang karyang katwiran, lahat ng mga bagay idaradag sa atin. At yung patuloy na paglilingkod sa Panginoon, hanggang sa ngayon po ay sa biyaya ng Diyos ay nagpapatuloy pa po. Kaya tunay po mga minamahal, napakahalaga ng paglilingkod sa Panginoon po. Yes, daraan tayo sa mga pagsubok. Sabi po sa Santiago 1:12, pinagpala ang tao nang dumating sa pagsubok ay mapagtatagumpayan sapagkat tatanggap siya ng putong ng buhay na walang hanggan. Kaya sa biyaya po ng Diyos, minamahal, kailangan una, may trust ka sa Panginoon, believe ka sa Panginoon, yan. At higit sa lahat, yung pananampalataya mo. At doon sa pananampalataya mo, kasunod nun, mga pagpapala, minamahal ay pagkakalab sa iyo ng Panginoon. Dahil alam na ng Diyos yun. Kahit hindi mo pahingin, why? Kasi nakikita ng Diyos yung mga gawa mong paglilingkod para sa Kanya. Upang ang Kanyang pangalan, minamahal, ay patuloy na parangalan. Hindi po tayo, kundi ang Diyos lamang ang dapat parangalan. Kaya salamat sa Diyos, purihin ang pangalan ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Design is to bless your holy name. My heart desire is to lift you up today, even in the times of trouble, even in the times of trial. My heart desire is to bless your holy name. My heart desire is to bless your holy name. My heart desire is to lift you up today, even in the times of trouble, even in the times of trial. My heart desire is to bless your holy name. Ang nais ko'y purihin, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka,
bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Once again, my heart desire is to bless your holy name. My heart desire is to lift you up today, even in the times of trouble, even in the times of trial. My heart desire is to bless your holy name. Nais ko'y purihin ka. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos, sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Sa galak, sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my day I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, and I will see of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, and I will see of the goodness of God. Your voice, you will let me through the fire in darkest night. Go a close like no other. Though you was a father, I know you was a friend. I have believed in the goodness of God.
the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running up, it's running up to me. Your goodness is running up, it's running up to me. My life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running up, it's running up to me. Your goodness is running up, it's running up to me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running up, it's running up to me. Your goodness is running up, it's running up to me. Your goodness is running up, it's running up to me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will see of the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. In all my life, in all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. In all my life, in all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of Tonight, we're going to sing a powerful song that emphasizes the incredible authority and love found in the name of Jesus. I Speak Jesus reminds us that no matter what we're facing, we can call upon His name for healing, peace, and hope. Amidst the challenges and struggles we endure,
When we speak Jesus, we invite His presence and authority over all circumstances. Let's open our hearts and lift our voices as we declare the power of Jesus over our lives, our families, and the world around us. Glory to His name. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captured by depression, I speak Jesus. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus
For I know there is peace within your presence. I speak Jesus, Jesus, Jesus. Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I sing the holy name, Jesus. Shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I sing the holy name, Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po tayo po'y darako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon at ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Galatians 4:4 and 5 at ito po yung sinasabi. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law that we might receive adoption to sonship. So tayo po muna yung manalangin. Panginoon, sa gabing to, narito po ang iyong mga anak. Magbubulay kami na iyong salita. Dalangin namin na ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Ikaw ang siyang magpakahayag at nawa, Panginoon, magamit po namin yung lesson na makukuha namin sa iyong mga salita sa aming pang araw-araw na buhay. Ingatan mo po ang bawat isa habang kami nakikinig at nawa, Panginoon, madama namin yung presensya mo habang kami po ay matamang nakikinig ng iyong mga salita. We thank you in Jesus' name. Amen. Okay. Nung pong pinagbubulay-bulayan ko kung ano po yung ibig sabihin ng in the fullness of time, or ang sabi nga po when the set time had fully come. So, ang iniisip ko po, ano yung perfect timing na sinasabi ni Apostol Pablo dito na nung ipinagkaloob ng Diyos ang ating Panginoong Jesus. So, samahan niyo po ako, walk down history lane po muna tayo. So, pag sinabi po natin na, but when the time had fully come, or when the fullness of time had come, yung historical conditions na pinrepare para po dun sa pagpapanganak sa ating Panginoong Jesus, ang isa po doon is yung dispersion ng mga Hudyo, or yung sa tinatawag po natin, term natin ngayon is yung mga nag-migrate. Diaspora po kasi ang nakalagay na term dun sa ating text of diaspora, or the dispersion of the Jews. Ibig sabihin, pag sinabi po natin sa panahon natin na nag-migrate, umalis po tayo dun sa sariling bayan at nakipamuhay tayo, nagtrabaho tayo at nakipamuhay tayo sa ibang lugar. So, ganun po yung nangyari na marami po mga Hudyo ang umalis sa bayan ng Israel at napakalat sila. The Jews were spread throughout the Roman Empire. Now, every major Roman community, meron po silang sinasabing may mga presensya ng Hudyo. Lahat may mga Hudyo. Saan mang dako mapapunta, may mga Hudyo. So, yung Jewish community na to, sila po yung source ng
early Christian evangelism. So, katulad nga po ni Apostol Pablo, nakita natin, si Apostol Pablo, lagi siyang nagsasalita saan? Sa sinagoga, di po ba? Sa sinagoga kung saan nagtitipon yung mga Hudyo at maging yung mga tao dun sa lugar na kung saan naninirahan yung mga Hudyo. Kung ito pong migration na to na sinasabi natin or dispersion ay hindi nangyari, malamang po yung tayong mga hintil, tayong mga hindi Hudyo, malamang po hindi tayo nakarinig ng salita ng Panginoon kung hindi po nagkaroon ng dispersion ng Jews. So, in a way, God prepared all these Roman communities for Christianity. So, ang unang-una po, kung titignan natin ang history, marami pong sinakop ang Roman Empire. Doon sa mga sinakop nila, lahat po yung mga bansang sinakop nila, meron silang sariling relihiyon, meron silang mga ritual, meron silang mga religion practices. Lahat po yun pinayagan ng Roman Empire except for one condition, na ipoproclaim yun na si Julius Caesar is Lord. Ngayon, yung mga Hudyo, nag-resist sila, ayaw nila nun, nilabanan nila. So, entonces, ang nangyari, the Romans killed hundreds and even thousands of Jews to force them to submit until such time na nag-grant po na exempted yung mga Jews dun sa law na yun. Diba? Binigyan sila ng exemption dun sa batas na yun. And God now, tong time na to, God now send the Messiah and prepares for the early church. There was a limited Roman persecution during the exemption period. Kaya, yung mga Christians were not required to call Caesar Lord. So, it's a favorable political climate kung titignan natin. Favorable po iyon sa mga Hudyo at maging sa mga Hentil. Maraming civil war ang nilabanan ni Julius Caesar. Siya po yung emperor dati. At yung kanyang sumunod sa kanya na si Augustus, ang sinasabi po ng history, 25 years before Christ's birth, he came to power. So, si Augustus ang nagdala ng maraming pagbabago at maging nung peace dun sa imperyo ng Roma. The peace brought change and innovations na ang mga Hudyo at ang mga Grego ay nakinabang. The Roman legions, sila yung gumawa ng mga Romans road na sinasabi, di ba, na talagang magagandang road, magagandang buildings and structures, lahat po nun gumawa sila dun sa time ni Augustus at nag-provide yung imperyo ng Roma ng peacekeeping forces dun sa bansa nila at hanggang dun sa lahat ng nasasakupan ng imperyo. So, that time, safe na po mag-travel. Hindi katulad dati na talagang imamag ka, bububuhin ka, nanakawan ka at iwanan kang parang patay. Pero this time, travelers were now protected. Kaya, this made it safe for the church to spread the gospel. Kaya nakita nyo yung mga unang mananampalataya, nakascattered sila, hindi sila nanatili dun sa Israel. Lumabas sila at kung saan-saan sila napunta at nangaral. Sasabihin din po natin, it's a favorable cultural climate during that time kasi not since the Tower of Babel na ginulo ng Diyos yung kanilang pagtatayo ng templo ng Babel sa pamamagitan ng pag-iba-iba ng kanilang mga languages. Nung si Alexander the Great po ay sumakop sa mundo, or he conquered the world, kung yun sinasabi. The Greek culture was literally worldwide. Ang Greek language po, it spread to every nation na talagang nasakop nila. Kaya, during that time, Greek was a universal language. Kaya nga yung ating New Testament, ang original niya is Greek language. It was written in Greek language kasi lahat nakakaintindi ng kanilang kultura, ng kanilang salita.
So, iyon yun, yung favorable cultural climate. And then, masasabi din natin na ito yung time na perfect, a favorable philosophical environment. So, sino po ba yung mga philosopher na kilala natin, mga Greek philosophers? So, nandiyan si Socrates, nandiyan si Plato, at marami pang iba. Napakatatalino nila. They prepared the world for Christianity in actuality po. They prepared people's mind with great questions. Diba? Pag nagko-question sila, so mapipilitan ka mag-isip. Pero, they provided no real answer dun sa mga tanong na talagang itinatanong nila sa mga tao. Only Christianity provided the answers to the philosophical question. Diba? So, lahat po itong environment na to, masasabi natin, it's the perfect time for arrival ng ating Panginoon. Diba? Kasi lahat na iset na, ground rules na ibigay na lahat, prepared na lahat. At makikita natin na Christ is the perfect atonement. Diba? Sabi nga sa verse 5, God sent His Son, born of a woman, born under the law, para, sabi, to redeem those under the law. Kasi unang-una, Jesus is the divine Son of God. Di po ba? I'm sure, lahat po tayo nakakaalam yan. God did not send an angel or raise a great leader to save mankind. Hindi po siya nagpadala ng anghel, hindi siya gumamit ng ibang tao. God knew na wala pong karapat-dapat ni isa sa atin para po matugunan yung hunger natin sa puso natin at yung spiritual needs natin, na magkaroon tayo ng direct communication sa Panginoon. Alam ng Panginoon na wala pong tutumbas na kahit sinong tao na pwedeng gumawa nun, maliban na lang po dun sa kanyang bugtong na anak. So, sinasabi po dito ni Paul na ang Panginoong Jesus ay galing sa Diyos. He was sent by God to this world. Ano ang kanyang gagawin? To redeem us. Diba? Para po tayo ay tubusin saan? Sa ating mga kasalanan. Kasi tayo po, hindi po natin kayang tubusin yung sarili natin. And then lastly po, Jesus is the fulfillment of humanity of the law. So kung titignan po natin, pinapatungkol po dito ni Pablo yung kanyang virgin birth. Pero kung titignan natin, ano lang po yun, sinasabi ni Pablo na naging tao si Kristo, pero diba, yun nga, para lahat ng tao ma-redeem niya or matubos niya dun sa pagkakasala. Na sabi nga, He was born under the law to fulfill the law. Jesus lived a perfect life that was completely without sin. He secured salvation for all of us. Para sa iyo, para sa akin, lahat po tayo. Kung i-consider natin tong glory na to, nung katotohanan na to, diba, ang Panginoong Jesus, siya yung pre-existent Son of God. Kasama siya ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito. He was sent by God to become a human being. The eternal Word of God became flesh. This Son, the very God, became man, and He lowered Himself and became flesh. But this is the heart of the gospel and the Christmas account. Yung God not only came to us, but became like one of us. So, He came to redeem. So, siya po yung perfect atonement para po sa bawat isa sa atin. He gave Himself willingly to be the sacrifice for our sin. So, wala na pong hihigit doon. Yung, kumbaga, sabi nga doon sa isang kanta, the darling of heaven crucified. Diba? So, alam natin na great ang effort ng Panginoon para abutin tayo. Yung adoption natin was total, complete, and immediate. Diba? Nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, immediately naging tayo, sons and daughters of God. So, yun po yung maganda doon na talagang we belong to the family of God. The creation or the adoption creates a new relationship with God. It makes God our Father. So, pag nananalangin tayo, di ba, yung meron ka ng karapatan na manalangin at sabihin sa Kanya, Father, di ba? Yung Father God, di ba? Meron ka ng personal na relasyon sa Kanya.
At yung adoption na yon, nagkakaroon ka ng bagong pagkatao. Kasi yung mga bagay na dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa kasi alam mo, hindi na nakakalugod sa Kanya. Yung adoption na yon, nagke-create din or nag-create din sa'yo ng bagong tahanan mo. Kasi, di ba, sabi nga dun sa John, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you as to where I am. There ye may be also, di ba? When God adopts you into His family, this is what Christmas is all about. Giving and the sacrifice that the Lord Jesus has done. So, kung ikaw po ay hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang Panginoon mo at tagapagligtas, now is the time. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Pero kung natanggap nyo na po siya at namumuhay na kayo bilang Kristiyano, then, ang dapat po natin gawin is live our life always giving glory to our Lord and Savior. So, maraming pong salamat at maligayang Pasko po sa atin.